share screen ako. Ayan, ayan mukha naman naka-share screen na. Actually ngayon ko lang din talaga 'to mababasa din ng ano, ah, may mga sa'kin kasi 'no mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi ko talaga binabasa yung isang kasulatan dahil meron akong timing na inaantay. Ayan. So itong buong Book of Romans bagamat na nako-quote natin siya, hindi naman natin siya talaga lubos na nababasa ng talagang masinsinan. So ngayon parang 'di ba nakaka-excite siya na ano, aralin. So ngayon punta tayo sa Romans 2, ayan. Yung Romans 1, ah, about lang naman 'to sa ano, eh, sa kung kailan sinulat ito, anong timing, 'di ba? So Romans 1 ta's yung mga pagbati ni ano, ni Pablo dito sa mga taga-Romano. Dito sa mga kapatid na nandoon sa Romance, ayan. Both Gentile at ah, both Gentile and, mga kapatid sa espiritu, Hebrews o mga Hudyo, ayan. So panoorin na lamang po ninyo iyon. So punta na lang ako dito sa medyo dulo, ayan. Kasi dito, ang sinasabi dito ayaw daw nilang kilalanin ng Diyos kaya binigay sila sa mga makasalanang, dulot ng laman. So, nakita natin na tinukoy ng Diyos na merong mga bagay na pinahintulot niya na manahan sa tao dahil sa hindi pagtanggap sa kanyang pagka-Diyos, 'di ba? At, sabi dito sa huli nalalaman dun nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ng mga gumagawa nito, ayan. Kumbaga kahit na alam nila yung utos ng Diyos, hindi naman nila yun ginagawa, ayan. So karapat-dapat daw sila doon sa parusa, kamatayan. Naalala niyo yung ano, yung tawag dun, yung analogy ko nung nakaraan regarding dun sa ano, yung example ko pala analogy, ayan medyo malalim kasi yung word na analogy. Yung example ko nung nakaraan about doon sa batas ng Diyos, na parang batas din ng tao kung sino yung meron kasi akong nabasa 'no, na kung binigyan talaga tayo ng kung mabuti ang Diyos kasi sabi binigyan tayo ng free will 'no. So bakit pa niya tayo bibigyan ng free will kung in the end 'pag pumili tayo mapapahamak din naman pala tayo, 'di ba? So paano yun naging mapagmahal? Sa ganoong paraan. Actually, yung free will kasi, ah, iba yun sa ano, sa tinatawag nating pag-ibig ng Diyos. Hindi natin masyadong puwedeng mai-relate yung free will doon. Dahil kung titingnan natin, ang batas ng Diyos regardless kung ano, kung kilala mo ang Diyos o hindi, 'di ba? O kinikilala mo siya o hindi. Nag-e-exist yung batas parang sa Pilipinas, 'di ba? Regardless kung ayaw mong i-recognize yung batas ng Pilipinas o gusto mo, kapagka lumabag ka sa batas, meron kang parusa. So na-demonstrate yung pag-ibig ng Diyos doon sa tinatawag nating, ah, doon sa pagliligtas niya sa atin. Kasi doon sa parusang, kahihinatnan natin sa paglabag doon sa batas ng Diyos, 'no? So yung batas, ito ay ang, tawag dun, nagpapakita ng righteousness ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos. Yung kanyang pag-ibig, ang ano nun, ang kaakibat nun, yung pagpapatawad, 'di ba? Doon sa mga nagkamali na batas. Kaya nga merong priesthood tayong tinatawag, 'no? 'Pag hindi mo alam yun, binasa mo itong ano, Romans 2 na may priesthood, yung priesthood,
for kahit yung ano lang, yung old covenant lang, 'no? Yung priesthood naman kasi darating naman yun, eh. Pero kung di mo alam yung mga bagay na yun, kulang yung magiging reference ng ano, ng isang tao sa pagbabasa nito kaya nahihirapan ma-explain, 'di ba? Kasi iisipin na, ah, na hindi na effective yung batas ng Diyos at, grasya lang ng Diyos yung nag-e-exist, 'no? Mula noon hanggang sa kadulud-duluhan, 'di ba Matthew 5:21, ayun yata yun? Matthew 5:17 tsaka 18, 'di ba? Sinasabi doon, hindi naman naparito si Yahushua upang sirain ang kautusan at ang mga propeta. Nandito siya hindi upang sirain kundi upang ganapin, 'di ba? Sabi niya doon. At hindi lilipas ang langit at ng lupa, ngunit ni kudlit man o tuldok sa kautusan hindi mawawala. Ayan. So, yung mga verses na yun, isa sa nagpapatunay na nag-e-exist yung batas ng Diyos regardless sa panahon, 'no? Sa panahon noon at sa panahon ngayon, ayan. Pero meron lang ditong i-explain yung Romans 2 na meron kasing pinagbigyan yung batas na sila yung mas nakakaalam, 'di ba? So yun yung aanuhin natin, babasahin natin ngayon. Simulan na natin 'no, sabi dito, "Kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan," sabi diyan. "Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ikaw na humahatol, gumagawa din ng ganoon." Ayan. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa gumagawa ng mga yon, 'di ba? Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos, 'di ba? So, hypocrisy 'to, yung ano, yung tinutukoy dito na hindi naman sa hindi tayo pinapahintulutang humatol, 'di ba? Pero ang sinasabi diyan na, ah, yung same measure na gagamitin natin sa paghatol, yun din yung gagamitin sa atin. Kasi lahat naman tayo is hahatulan. Iisa yung batas ng Diyos, 'di ba? So kung hinahatulan mo siya ng pagnanakaw, pero ikaw ay nagnanakaw, ang sabi niya dun, ibig sabihin ba hindi ka na mahahatulan dahil ikaw ay humahatol sa iba? Hindi, mga kapatid. Kung titingnan natin, saan nakuha 'to ni Paul? Nakuha 'to ni Paul sa katuruan mismo ni Kristo, ni Yahushua. Babasahin natin dito sa Mateo 7 verse 1 to 6, sabi dito, "Huwag kayong humatol." Oops, bawal palang humatol, 'di ba? "Nang kayo'y hindi hatulan." Yun naman pala, 'no? Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Ayan. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang torosong nasa iyong mga mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Halika't aalisin ko ang puwing mo," gayong troso ang nasa mata mo? Kunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mga mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ayan. I believe 'no, na, ah, yung sinasabihan niya dito is, mostly tinamaan mga ano, mga Fariseo, mga Pharisees. Bakit? Dahil, sila yung talagang ano, may binibigyan ng karapatan, kumbaga inirerespeto, yung sila yung may mas, capacity to judge one another, 'no? Sila yung may mas capacity. Pero kung titingnan natin, ah, yung mga disciple binigyan din ng karapatang humatol, eh. Sabi dito sa ano, tingnan natin.
dito sa ano, sa unang taga-Korinto, tingnan nga natin dito. So mamaya natin 'to babasahin 'no. Dito muna tayo na, yun nga, napakahilig magbigay ng mga ano, ng mga, argument sa iba regarding dito sa pag-ano, sa sunod sa utos ng Diyos. Pero kung ikaw naman, hindi mo naman yun ina-apply sa sarili mo, ay hindi ka karapat-dapat talagang humatol kasi yun yung way ng Diyos 'no, na kapagka nagsabi ka ng isang bagay, ikaw muna yung mag-aano, mag kumbaga mag-o-obey doon. Madami kasing gano'n, eh, 'no, madaming ano, parang power tripping na gusto nila sundin mo yung isang bagay pero ayaw nilang sila sumunod. Which is ganyan din yung mga ginagawa ng mga Fariseo kasi kung babasahin natin yung Matthew 23, gano'n yung sabi ng Panginoon, eh, dito sa Matthew 23 verse 1-2. Sabi dito, ayan 'no, ayan. Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Tutuloy natin sa 3, sabi dito, "Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang pinapangaral." So dito, napakalaking pagka-hipokrito 'no, na magturo ka ah, sa isang iglesia, sa isang tao, lalo na kung ikaw ay isang mangangaral, 'di ba? Kung nagtuturo ka ng isang bagay, hindi mo naman ginagawa, 'di ba? Tuturo ka ng pagsunod, pero ikaw hindi rin sumusunod 'no? So 'yun ang sinasabi lamang dito mga kapatid, ayan. Sabi dito, kung babasahin natin dun sa unang Korinto 5:12, sabi dito, "Wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano o sa mga hindi mananampalataya 'yan. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ngunit hindi ba't dapat ninyong hatulan ng mga nasa loob ng iglesia? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masasamang tao." So dito binigyan ng meron tayong karapatan na hatulan yung bawat isa. Ang ano, ang hahatulan natin hindi yung nasa labas kundi yung mga nasa loob. Kasi yung mga nasa labas, iba yung hatol na kanilang ano, kanilang tatanggapin, 'di ba? Isipin niyo na lang 'no, yung paghatol dun sa labas sa paghatol sa loob, 'no? Mamaya ma-e-explain natin 'yan. Pero dito sinasabi dito na hindi natatapos sa "wag kayong humatol." Ayan, oh. We make sure lang na kapagka tayo ay hahatol sa loob, sa kawan, ay tayo din ay, ah, ginagawa din natin. Ibig sabihin hindi din tayo gano'n. Kunyari sinungaling, hatulan mo siya ng pagiging sinungaling 'no, ta's ikaw din sinungaling 'no. So, wala kang karapatang humatol sa iba. Pero kung ikaw ay righteous at, nasa ano katuwiran ng iyong buhay at humatol ka ng sila ay sinungaling at sinungaling naman kasi talaga, for example, ay righteousness 'yun. Kasi 'yun ang nakasulat naman sa kasulatan, eh, huwag kang magsisinungaling, 'di ba? Huwag kang sasaksi sa di katotohanan, ika-siyam na utos. Nakuha natin mga kapatid, 'di ba? Ayan, tuloy natin dito sa Roma. Sabi dito, hinahat nalalaman nating hindi makatarungan nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng ito. Ayaw pala ng Diyos yung hypocrisy at I believe 'no, mas naunang hinahatulan yung gumagawa nun kaysa doon sa, hinatulan niya. Kasi, ang paghatol kasi unang nag-a-apply sa sarili. Pati ang preaching 'di ba? Kunyari magpe-preach ka. So hindi yan para sa kanila, para yan sa lahat, kasama tayo doon. Mga insights 'di ba?
Hinahatulan mo ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin, akala mo ba makakaiwas ka sa hatulan? Ito yung feeling ng mga ano, ng mga, mangangaral 'no, na kapag sila ay nangangaral ay exempted sila sa kasalanan. Exempted sila doon sa ano, pagkakamali, doon sa kahatulan, doon sa 'di ba? So usually yun yung ano, yun ang excuse ng mga ano, ng mga tao ngayon, mga nangangaral daw ng salita ng Diyos na, ah, it's either tinatanggal na yung batas ng Diyos para ano, para wala ng conscience 'no? O kaya kahit anong gawin mong kasalanan ligtas ka pa din, once saved always saved, 'di ba? So, hindi ka, hindi ibig sabihin na nagsasalita ka ng salita ng Diyos is hindi ka na bahagi ng hatol ng Diyos, kung ginagawa mo din 'yun, actually, 'no? May naalala akong verse na gano'n, ah, patayin ko na 'to, ayan. Meron akong naalala, nakalimutan ko, nawala sa isip ko habang nagsasalita ako. Mm, hatol, hatol, nawala sa isip ko. Siguro mamaya babalik 'yan. Hmm. Yan, so hindi makakaiwas sa hatol ng Diyos, yung mga Pharisees, 'di ba nga sila nga sinasabihan na ano, na kayong mga ano, mga serpent, mga brood of vipers, 'di ba? Sila kasi yung mga ano, mga nagtuturo, ayan. Pati yung mga, kahit mga ayun naalala ko na, 'no? Kaya nga dun sa Mateo, 'di ba, sa Mateo 7, 'no, na hindi lahat ng magsasabi ng Panginoon, Panginoon, 'di ba, tatawag ng Panginoon, Panginoon. Kasi nga sila akala nila exempted sila kapagka nagpalaya sila ng demonyo, o kaya kapag nakagawa sila ng himala, ligtas na sila, o kaya kapagka nag-preach sila ng salita ng Diyos, ligtas na sila, hindi. Puwedeng ginagawa mo yon, self-righteousness, para sa sarili mong kasikatan, para sa sarili mong kapakanan, 'no, hindi talaga para sa Panginoon. Sabi dito, "O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakit sa iyo upang magsisi at tumalikod sa mga kasalanan?" Mga kapatid, 'no? Ito yung verses na yung ano, yung sinasabi natin, 'di ba? Meron din akong question na ganyan dati, na para bang inaabuso yung ano, yung kabaitan ng Diyos. Mapagpasensya ang Diyos, 'no, mapagmahal ang Diyos, 'di ba? 'Yan yung pini-preach ngayon, 'di ba? 'Yan yung pini-preach lagi ngayon, punta ka ng church, maano mo, grace, love, 'di ba? Na kahit na tao ka lang, 'no, napakahina ka, lagi kang nagkakasala kaya okey lang 'yan, 'di ba? Mapagpasensya ang Diyos, matiisin ang Diyos, napakabait ng Diyos, mapagmahal ang Diyos. Kaya kahit mamuhay ka sa kasalanan, mahal ka pa din niya, ligtas ka pa din. Basta mag-ano ka lang, mag-sinner's prayer ka lang, o kaya tanggapin mo lang siya sa heart mo. Isipin mo, nasa heart mo ang Panginoon, pero hindi mo siya sinusunod, 'di ba? So, talaga bang nasa heart? Tinanggap ba natin talaga sa puso natin ang Panginoon kung hindi naman natin siya susundin? Ni walang ano 'no, ah, tinanggal pa tinanggal pa yung, tawag dun, yung batas ng Diyos na sana yun dapat yung magiging, gabay. Yun dapat yung magiging parang, grounds. So 'pag tinanggal mo yung batas ng Diyos, Ten Commandments, wala ng grounds yung kasalanan. Kasi yung according sa ano, sa ah, First John 3:4, hindi ako nagkakamali, 3:4, oh, no, wait lang, medyo matagal pa naman 'to. First John 3:4, ayan. Ang sabi diyan,
Ano, medyo matagal 'no. Ang sabi diyan, ang kasalanan ay ampag, salangsang sa utos ng Diyos, ayan 'no, sa kautusan ng Diyos, 'di ba? Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang bawat nakakasala lumalabag sa kautusan ng Diyos. Kapag tinanggal mo yung kautusan, wala ng paglabag, 'no? Akala ng iba kapagka tinanggap nila ang Panginoong Yahushua dahil nga ginanap na daw niya yung kautusan, wala ng kautusan. Hindi mo na kailangang gawin, hindi mo na kailangang, ah, kumbaga tupadin, hindi mo na kailangang sundin, 'no? So 'pag tinanggal mo yung kautusan, mawawalan na yung conscience mo na mali yung ginagawa mo. Pero yung morality, nandun pa din. Tignan mo kahit yung mga wala na daw 10 commandments, 'di ba? Pero kapagka nakagawa ng kasalanan, nafi-feel nila na mali yung sa heart nila, 'di ba? Kasi nandun pa din yung ano, at nakatanim na sa puso ng tao yung utos talaga ng Diyos. Nakatanim na sa puso ng tao. Dini-deny lang ng mga pastor o sino man yung mga nagtuturo ng ganyan, 'no, ministro, 'di ba? Para ano, ah, para matanggal yung liability at accountability ng tao sa batas ng Diyos. Dahil nga mabait kasi ang Diyos, 'di ba? So hindi pala po puwede na ano 'no, na Panginoon ngayon lang, 'no, ngayon ngayon ko lang naman 'to gagawin, ngayon lang naman ako magnanakaw, hingi na lang ako ng tawad, 'di ba? So hindi pala puwedeng gano'n. So hindi natin puwedeng hamakin ng kabaitan ng Diyos, ah, ang pasensya ng Diyos 'no, na hindi habang buhay pinagpapasensyahan pala tayo ng Diyos. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa'yo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? So meron pa din batas pala. At ang kabutihan daw ng Diyos, yun pala yung nagbibigay sa atin dapat ng lakas para alin, magsisi at tumalikod sa kasalanan, hindi magpatuloy sa kasalanan. Nakuha natin? So yung ano, yung kabutihan ng Diyos hindi lisensya para magpatuloy tayo sa pagkakamali unless dun sa mga tao talaga na nagtuturo ng kabaluktutan na wala na talaga daw batas ng Diyos. Na kahit gumawa ka ng kasalanan, basta pinili ka daw ng Diyos, ligtas ka. Walang gano'n, mga kapatid, sa kasulatan, 'no? Kailangan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Walang pinili ang Diyos na hindi tumalikod at nagsisi. Hindi ka makakarating dun sa ano, sa tawag dun, sa kingdom kung hindi ka nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kasi yun ang requirements ng ano, ng tawag nung baptism, kung ano natin 'di ba, sa Acts 2:38, 'di ba? Repent, mag-repent, tumalikod sa kasalanan, magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Yahushua at tatanggapin yung banal na espiritu. Yun ang ginawa natin, 'di ba? Kaya nga kayo nagbago, kaya nga yung empowerment ng Holy Spirit nasa inyo. At yun yung umaakay sa bawat isa sa atin na magsisi at tumalikod sa kasalanan, hindi sa itakwil yung batas ng Diyos, mga kapatid. Naunawaan natin, 'no? Kaya tayo ano tayo, mga tawag dun, conscious tayo sa batas ng Diyos. Ibig sabihin ng conscious, ah, palagi nating tinitingnan kung nalalabag ba natin yung batas ng Diyos. Pagka wala kasi sa'yo yung 10 commandments, di mo iisipin yun, na nalalabag mo yung 10 commandments, 'no? Pero sa atin dahil nga itinanim sa ating puso at isip yung batas ng Diyos, law, alam natin 'no, na kung mali na yung ginagawa natin kasi meron tayong covenant na tinanggap sa Diyos. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mo magsisi, sabi diyan, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Ayan, kung titingnan natin 'no, kung babasahin natin yung ano, Revelation, ah, ang dami ng naranasan
na mangkok ng mga tao, hindi pa rin sila nagsisi. Binuksan na yung unang mangkok, binuksan na yung pangalawang mangkok. Sinamba pa rin nila yung ano, yung beast, mga kapatid 'no. May mga tao ba talaga na hindi na natin kayang baguhin? Parang ano, eh, 'no, parang kung puwede lang na i-ano 'di ba, i ba't 'di nila maunawaan 'tong bagay na ito? Bakit kaya? Likas ba yung pagiging matigas ang ulo at ayaw magsisi? Actually ito ay tinatawag na ano, na, ah, ang tawag dun, pride. 'Pag hindi natin matanggap na mali yung religion na nasalihan natin, 'pag hindi mo matanggap na mali yung aral na tinanggap natin, paglalaban natin 'to hanggang kamatayan 'no, kandado susi. Katigasan ng ulo yun, eh, pride yun. At ang pride, ayaw ng Diyos ng pride. Kinasusuklaman ng Diyos yung pride. Isa yan sa mga kinasusuklaman ng Diyos. Ano yun? Divorce, pride, abomination ng pagkain, mga kapatid. Kaya nga ang ano lang natin dun, ano, eh, tawag dun, kahit kahit sabihin natin sa kanila wala naman silang ng excuse na walang nagsabi sa kanila kasi nandiyan ka naman, eh, 'di ba? Nandiyan ka naman. Pero yung babaguhin natin sila, siguro talaga ang Diyos na lang talaga, yung bahala doon, 'no? Kasi kahit pilitin mo silang magsisi, tanggapin yung sinasabi ng kasulatan, kung ayaw nila sa ngayon, then let's move forward. Ang Diyos na yung bahala doon, 'di ba? Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa, ayan. Iniisip ng iba na wala na daw paghatol yung mga anak ng Diyos, hindi na daw hahatulan. Actually, hahatulan pa din tayo. Hindi naman ibig sabihin na hahatulan ka, paparusahan ka na. Siyempre 'pag wala kang sala hindi ka na hahatulan, 'di ba, ng ano, ng di ka magkakaroon ng hatol na parusa 'pag wala kang sala. Nakuha natin? 'Di kaya nga meron tayong tagapagligtas, eh, meron nga nagbayad ng kasalanan natin. Na kapagka hinatulan tayo basta nakasulat yung pangalan mo doon sa ano, sa Book of Life, sa Revelation 21, 20 yata yun, 20 to 21, ay hindi ka itatapon sa dagat-dagatang apoy. Pero kasama ka pa rin dun sa pipila, haharap doon sa white throne. Pag humarap ka dun sa white throne, may lalabas na mga libro. Yun yung mga libro ng mga batas ng Diyos, Torah. May lalabas na isang pang libro. Hahatulan ka doon sa base sa ginawa mo dito sa lupa, mga kapatid. Sa mga anak ng Diyos, iba yung klaseng paghatol sa mga anak ng Diyos. Ano yun? Hahatulan ka base sa ginawa mo sa lupa. So, ibig sabihin, base sa paglilingkod mo sa Kanya, base sa pagsunod mo sa Kanya. Sabi niya doon, He is a rewarder. Sabi niya diyan, 'di ba, sa ano, sa darating ako, sabi ng Panginoong Yahushua, upang parangalan yung mga ano, to give reward doon sa mga, nagpapagal, mga kapatid. So may reward. So yung reward na yun siyempre may paghatol. Eh, kahit naman doon sa ano, 'di ba, for example, employee of the month. 'Di ba meron yang paghatol yung mga ano, yung mga boards, mga HR. Ano yung way ng paghatol ng board? Depende sa attendance mo, depende kung natatapos mo yung mga task mo, 'di ba? O kung wala kang ginagawa, wag mo nang asahan na employee of the month ka. Kung wala ka namang ginagawa, palagi kang late, 'di ba? Pero dito
Ang sinasabi ko lamang mga kapatid 'no, na 'pag sinabing paghatol hindi yan ibig sabihin parusa. May paghatol kasi na tinatawag natin, hinahatulan ka sa mga ginawa mo para siyempre kung ano yung, ibibigay sa'yo kung marami kang magandang nagawa dito sa lupa, hinatulan ka, siyempre iba-validate yung mga ginawa mo, 'di ba? At doon nakabase yung rewards mo. Nakuha natin, nakuha natin 'no? Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi doon sa langit. Paano ka makakapag-impok dun sa langit 'no, ng isang kayamanang di mo nakikita? Sa pamamagitan ng mga mabubuting mga paggawa, pagtulong sa kapwa, ayan. Sa ganoong paraan nag-iimpok tayo ng ano, ng kayamanan doon sa langit. Nakuha natin. So regardless kung mananampalataya ka o hindi, may paghatol pa din. Ang difference lang dito sa ano, sa mga mananampalataya wala ng paghatol ng parusa. Nakuha natin. Ayan. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at walang kamatayan. So sino yung nagsasabi ngayon na, ah, yung paggawa ng mabuti, pag pag paghahangad ng karangalan, kadakilaan is hindi siya related sa buhay na walang hanggan. Sabi kasi ng iba 'no na ano, basta maniwala ka lang, ligtas ka na. Huwag ka ng gumawa ng mabuti, 'di ba? Pero yung paggawa ng mabuti, 'di ba, binibigyan ng Diyos na buhay na walang hanggan yung mga nagpapatuloy daw sa paggawa ng mabuti. Kasi yun naman talaga yung purpose ng ano, ng pagkabago sa atin mga kapatid. Yung pagligtas sa atin, yung initial na ano, na, pagbibigay ng kabutihan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagpapatawad sa atin, 'di ba? Sa ating mga kasalanan. Yun ang initial. After nun, magpapatuloy ka na doon sa ano, sa kabutihan ng Diyos. Nakuha natin? So, hindi ibig sabihin na tinanggap mo na yung Panginoon at, kasama ka na doon sa ano, nabautismuhan ka na, nagsisi ka na sa kasalanan mo, stop na doon. Hindi ganoon yun. Yung nagpapatuloy, ibig sabihin, hindi yan yung iniisip ng iba na works to salvation, 'no? Na sa pamamagitan ng paggawa tayo naliligtas, hindi. Instrumento yung paggawa ng mabuti, yung pagpapatuloy 'no, sa paggawa ng mabuti, doon sa buhay na walang hanggan na tinanggap mo. Kasi kung hindi ka nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti and ine-expect mo meron kang buhay na walang hanggan, niloloko lang natin yung ating mga sarili. Bakit? Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Gaya ng isang katawan na walang kaluluwa. Ang katawang walang kaluluwa, espiritu ay patay. So gano'n din yung faith na walang paggawa ng mabuti, walang paghahangad ng karangalan o kadakilaan, mga kapatid. Nakuha natin? So tayo, gumagawa tayo, sumusunod tayo sa utos ng Diyos, hindi natin winawalang halaga yung ginawa ni Yahushua sa krus ng Kalbaryo. Kasi yung ginawa ni Yahushua sa krus ng Kalbaryo, niligtas tayo dahil do'n sa paglabag natin sa utos ng Diyos, 'no? So ngayon, 'di ba mas pinapahalagahan mo yung ginawa niya kung, kung hindi ka na mamumuhay doon sa dati mong buhay na makasalanan. Kung susunod ka sa kanya, doon sa mga kanyang mga kautusan, 'di ba? Mas pinapahalagahan mo 'yun kaysa yung, winawalang halaga mo kasi ginawa na niya, niligtas na tayo, eh, oh, 'di ba? Nakukuha natin mga kapatid. Ngunit matinding galit at puot sa sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumusunod sa kasamaan. Ano ba yung katotohanan? Ano ba yung ibig sabihin na ayaw sumunod sa katotohanan? Ano ba yung katotohanan? Alam ba natin?
Ito yung katotohanan. John 17:17, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan, at ang salita mo ay ang katotohanan. So yung salita ng Diyos yung katotohanan. Meron pa, 'no? Gusto natin specific na totoo. Meron tayong mas totoo pa, 'no? Kasi doon salita mo as a whole, which is true, no, as a whole, as a general, 'no? Pero eto, mas specific sa ano, sa Psalm. Ito, yung ayan, hindi yata ito, eh. Ayan, sabi dito, "Ang buod ng kautusay batay sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan." Sa Psalm 119 verse 160. So, ibig sabihin mga kapatid, to be specific, ang katotohanan ay ang kanyang mga kautusan. Butas ng Diyos, mga kapatid. Yun ang totoo, salita ng Diyos, ang Torah, yan ang katotohanan. Yung mga ayaw sumunod daw doon, sumusunod doon sa kasamaan. Siyempre, it's either sumunod tayo doon o hindi sumunod, 'di ba? So 'pag hindi mo sinusunod yung katotohanan, gumagawa ka ng masama. Makuha natin. Sa 9 sabi dito, "Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hentil." Ayan. "Ngunit kapurihan at karangalan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hentil, sapagkat walang kinikilingan ng Diyos." Ayan, 'no? So dito sinasabi na ano, na meron kasing tinatawag na replacement theory o no, o theology, na ang ano daw, ang Israel napalitan na ng church, na ang church ay, eto daw yung mga Gentiles na. So hindi, Israel ang tumanggap ng utos ng Diyos. So Israel ang una niyang hahatulan, mga kapatid. So later on yung mga Gentile. Pero pagka magliligtas naman ng Diyos, ang Israel pa din yung pinakauna. Kaya nga sa Israel nagmula yung Messiah, 'di ba? Si Yahushua. Sa Israel nangako ang Diyos ng kaligtasan. Sa Israel ibinigay ng Diyos ang kautusan. Sa Israel ibinigay ng Diyos yung ano, yung pagkapunong pari. So sa Israel talaga una palagi. So yung next doon yung ano, yung mga Gentile, yung mga naidugtong, mga kapatid. Nakuha natin. 'Yan, yung mga Gentile kasi at yung mga ano, mga Hudyo merong ano 'yan, eh, meron, ah, naka-separate 'yan noon. Saan? Sa pamamagitan ng circumcision. Kasi yung ano, yung mga Gentile, mga hindi tuli sa laman, mga kapatid. At yung mga ano, yung mga Hebreo siyempre mga tuli kasi siyempre sila ay, ah, nasa ano, eh, nasa covenant ng, Abrahamic covenant ni Abraham, 'di ba? Pero kung titingnan natin, pagka ba hindi mo inabot yung 8 years old, okey lang na hindi ka na magpatuloy? That's the question. Sa tingin ninyo, mga kapatid, kunwari ikaw ay isang Gentile, 'di ba? Ta's hindi mo alam na yung ano, yung Abrahamic na ano, na covenant. The question is, pagka ba matanda ka na nakakilala sa Panginoon at, ah, nalaman mo yung ano, Abrahamic covenant, okey lang ba na hindi ka na magpatuloy? Ayan. Kasi I believe 'no, yung mga Gentile kasi
ano na sila, eh, tawag dun, mga ano sila, eh, mga naidugtong. So, hindi nila alam yung about dun sa Torah. Wala silang idea dun. Ang alam lang nila is about doon sa ano, yung mga umpisa pa lang na kaalaman, wala pa sila masyadong kalaliman, 'no. So, gusto kong bigyan ng ano 'yan, ng example 'no, kasi ine-example nila si ano, si Abraham. Si Abraham kasi nung tinanggap niya yung kautusan patungkol sa pagtutuli, 'di ba? Ilang taon na siya nun? 90 plus, 'di ba? 'No? So, meron siyang anak bago niya tanggapin yung ano, yung kautusan na yun. Sino yung anak niya? Dalawa yung anak niya, 'di ba? Si Isaac tsaka si Ismael. So, si Ismael, alam niyo ba, 7 years old na siya nung panahon na tinanggap niya yung kautusan. At si Abraham ay 90 plus, 90? Kasi 99 na kasi ano, eh, si Sarah nag-ano, eh, nagbuntis, 'di ba? So, titingnan nga natin dito sa Abraham Covenant. Ayan, sa Genesis 12. Basahin nga natin sa Genesis 12. Hindi ito. Try natin ito sa Genesis 17. Abraham Covenant Circumcision. Circumcisions. 17. Tama naman. Genesis 17. Ayan, oh. Tingnan natin. Sa 23, sabi dito, nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili, pati mga Gentile. Mga alipin kasi nila doon, mga Gentile, eh. No? Si Abraham ay 99 na taon nang siya ay tuliin. Si Ismael naman ay 13. Tinuli sila sa parehong araw at noon ding araw na iyon tinuli ang kanyang mga alipin. So 13 years old pala si Ismael nung tinuli. So kung ano, kung kailan mo tinanggap ng buo yung salita ng Diyos ay regardless kung hindi mo abutin yung ano 8 days, mga kapatid, no? Dahil ito ay obedience, part of obedience kasi nasa Torah siya, eh, 'no? Nasa Torah siya. Pero hindi ito yung ano, yung sinasabi ng mga ano, ng mga Pharisees kasi nagtutuli yung mga Pharisees, 'di ba? Mga Pariseo nagtutuli sila. Yung uri ng pagtutuli nila hindi ayon sa utos ng Diyos, kundi ayon sa kanilang mga sariling glory. Ibig sabihin kasi nun kapagka napasunod ka nila sa pagtutuli, kabahagi ka na doon sa ano, sa tinatawag na Judaism. No, bahagi ka na ng ano, ng kanilang nasa ilalim ka na ng kanilang ano, kautusan, 'no, sa Talmud, 'no. Hindi kasi maunawaan 'yan ng iba. Kasi hindi nila alam yung Talmud, hindi nila alam yung Torah, mga kapatid. Pero tayo alam natin yung mga gano'ng mga bagay. Kaya 'pag binasa natin ito, alam natin yung ibig sabihin, nakuha natin. So kung ano, kung magkakaanak kayo ng ano, ng tawag dun,
na puwede nating gawin ito 'no, yung 8 days kasi ano naman yan, beneficial naman yan, 'di ba? Pero yung mga anak ninyo na, ah, hindi naman nila alam 'no, pagka alam na nila puwede niyo ng gawin yun sa kanila. Kasi sa'tin naman kultura naman natin yung tuli, eh, 'no? Culture naman natin yang tuli, usually mga 11, mga 10, 11 ganyan tinutuli yung mga lalaki. Yun nga lang ayaw yun sa ano, sa tawag dun tradition, 'di ba? Pero kung ayon dito sa ano, sa kasulatan ay, ipaunawa niyo muna sa kanila, oh, ayan. Tuloy natin. Sabi dito, wala daw siyang pinipili, wala siyang kinikilingan, regardless kung tuli daw o hindi. Kasi alam niyo ba yung pagtutuli kasi dalawang uri din, pagtutuli sa laman at pagtutuli sa puso, 'no? Regardless kung tuli ka sa laman kasi yung mga Fariseo tuli naman sa laman, eh, pero hindi sila tuli sa puso, mga kapatid. Ibig sabihin ng tuli sa puso or circumcised by heart, hindi sila, ah, wala silang reverence sa Diyos, wala silang pag-ano, pagkilala, 'no? Hindi nila sinusunod ang Diyos, ibig sabihin lang nun, takot sa Diyos, ayan. Yung circumcised by heart, ayan, mga kapatid. So, regardless 'no, kahit magpatuli ka pala o hindi naman pala yun nagma-matter kung hindi ka naman na-circumcised by heart. Paano natin mapapatunayan yun? Mababasa natin sa Jeremiah 9 verse 25-26. Sabi dito, sinabi pa ni Yahuwah, darating ang panahon, paparusahan ko ang lahat ng tinuli, ngunit ang puso'y hindi naman nababago. Naalala niyo yung sinasabi ko kanina 'no, na yung pagtutuli ay tradisyon, pero hindi naman sila nababago ng kanilang ginagawa. So yun ang nilalabanan ni Paul na uri ng pagtutuli, yung pagtutuli na hindi ka naman nababago, 'no? Mga taga-Ehipto, Juda, Edom, Ammon, Moab at lahat na naninirahan sa disyerto ang mga nagpuputol ng kanilang mga buhok. Sila at lahat ng mga taga-Israel ay hindi pa nakakaroon ng panloob na pagbabago, bagaman sila ay tunuli na ayon sa laman. So yung pagtutuli pala sa ano, sa heart ay yung pagbabago sa puso. So from the word na pagbabago, yung pagsisisi at pagtalima sa katuwiran ng Diyos. So kayo, yung mga babae hindi naman tinutuli, 'di ba? Pero, kayo ay tuli na by heart kasi kayo ay nagbabago yung heart ninyo at tumatalima na doon sa Diyos. So kahit natuli na ako kung hindi naman ako nagbabago o nababago o hindi ko kinikilala ang Diyos, ay wala din yung hahatulan pa din ako ng Diyos sa aking ano, sa aking mga kasalanan, kung ganoon. Nakuha natin? Ayan, tuloy natin. Yan ano pinaglalaban ni Paul na hindi yan sa ano, hindi ang ang kaligtasan hindi yan sa tinuli ka o hindi kasi yung mga Pharisees akala nila kapag tinuli sila ligtas na sila. So kapag hindi ka nagbabago by heart, circumcised by heart, regardless pala 'no, tinuli ka man o hindi, ay, hindi ka pa din tatanggapin ng Diyos. Sa 12 sabi dito, ang mga Gentile ay walang kautusan ni Moises, which is true, 'no? Sila ay nagkakasala at paparusahan ng hindi batay sa kautusan, ayan. So, hindi nila alam yung kautusan kasi nga hindi naman nila tinanggap yung mga Gentile, 'di ba? So, yung iba positive yung mindset nila kapagka hindi nakatanggap ng kautusan. Kasi ang iniisip nila sa kautusan ng Diyos, burden, dagdag sa isipin, 'no, dagdag sa kabigatan. Iniisip nila burden yung utos ng Diyos, eh. Pero hindi nila alam na mas kakatakot-takot yung sasapitin ng mga walang kautusan. Kasi yung kanilang parusa hindi ayon
sa kautusan. So, ibig sabihin, yung ano, yung grace kasi nasa kautusan, eh, without the law, there is no grace. So, paano sila hihingi ng tawad kung hindi nila alam yung utos ng Diyos? Kung hindi sila sakop dun sa utos ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, na hindi ito positive. Ang mga Gentile 'no, na masusuwerte tayo hindi natin natanggap yung kautusan. Hindi ganoon, mga kapatid. Hindi ganoon yung ano, yung situation dito. Oh, nakuha natin. Sila ay nagkakasala at paparusahan na hindi batay sa kautusan. So, paano sila parurusahan? Paano sila magkakasala kung di nga nila alam yung utos ng Diyos? Nakuha natin. So, parang ano yan, eh, 'no, parang, ah, tawag dun, parang yan 'pag pumunta ka sa ibang ano, eh, sa ibang bansa 'no, hindi mo alam yung mga ano dun, eh, mga batas dun. Pero sakop ka pa din ng mga batas na nandun, 'di ba? Kasi dun ka pumunta, eh, dun ka nanirahan, eh, 'no? So kung ano man yung ano, yung paglabag doon sa batas nila na nilabag mo, magkakasala ka dun sa batas nila. So ganoon yung ibig sabihin diyan. Paparusahan lahat, 'no? Paparusahan. Pero yung kanila hindi naman hindi batay dun sa kautusan. So mas grabe yun 'pag hindi batay dun sa kautusan. Hindi suwerte yun, hindi mapalad yung gano'n. Ang mga Hudyo ay merong kautusan, sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. Actually, ah, yung mga ano Hudyo na hindi nagsisisi sa kasalanan, sila yung mas galit ang Diyos doon sa mga Hudyo na hindi nagsisisi sa kasalanan actually. So bakit? Kasi alam na naman nila yung utos pero hindi nila sinusunod. Kasi dun sa hindi nila alam, kaya hindi nila nasusunod, 'no? Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan kundi ang sumusunod dito ang siyang papawalang sala sa Diyos, ayan 'no. So yung pagsunod doon sa utos ng Diyos, yung mas mahalaga kaysa doon sa nakikinig lang. Sabi nga ni Yehoshua 'di ba, kung naririnig mo yung kanyang mga utos, hindi mo naman sinusunod, para kang nagtatayo ng bahay sa buhanginan, 'di ba? Kapagka sinusunod mo naman, pinapakinggan mo, sinusunod mo, para ka naman nagtayo ng bahay sa bato, mga kapatid. Yung foundation is yung obedience, ayan. So may tanong ba dito sa ano mamaya i-ano niyo, i-clarify natin 'yan 'no. Ang ano lang diyan mga kapatid na, hindi ibig sabihin na hindi nila natanggap yung utos ng Diyos, hindi na sila parurusahan, may parusa pa din 'yun. Hindi nga lang ayon doon sa ano, sa parusa na nasa isip natin kasi yung alam natin batay sa kautusan, eh, 'di ba? Sabi dito sa 14, kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito ay nagiging kautusan para sa kanila, ayan. So kung makikita natin may mga Gentile na gano'n, eh. Sila Cornelio doon sa Acts, 'di ba siya ay matulungin doon sa kanyang ano, siya ay Gentile, 'no? Siya nga yung unang nakatanggap ng ebanghelyo na Gentile. Sa Acts 10, basahin niyo sa Acts 10, ayan. Ah, si Cornelio siya ay isang Gentile na tumutulong sa mga tao, sa mga mahihirap, 'no? Sabi dito, kahit na hindi sila saklaw, hindi pa sila saklaw kasi hindi naman ano, eh, wala pa namang covenant nun, hindi pa naman niya natanggap yung ebanghelyo, eh, 'di ba? So hindi siya saklaw at ano, hindi siya native na Hebreo, 'di ba? So hindi saklaw. Pero pagka gumagawa daw siya ng mga bagay ayon doon sa kautusan, gaya ng pagtulong sa kapwa, 'no, gaya hindi siya pumapatay, hindi siya nangangalunya, 'no, kahit di niya alam yung utos, ginagawa niya yon, likas na sa pag-iisip niya 'no, yung kautusan, yun na yung nagiging kautusan para sa kanila. Yun yung nagiging righteousness nila, mga kapatid. Nakuha natin.
So I believe that's vice versa, 'no? Kung ikaw naman gumagawa ka naman ng, bagay, 'no, hindi ka saklaw ng kautusan pero gumagawa ka ng bagay na taliwas doon sa kautusan, yun na rin yung nagiging kautusan para sa'yo, 'di ba? Nakuha natin? Sa 15, ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito at minsan naman sila'y pinagtatanggol nito. Ayan, mga Gentile, ayan, na kahit na hindi nila natanggap yung kautusan, meron silang mga konsensya, conscience, na kapagka nakagawa sila ng mali, kahit na hindi nila alam na meron palang Ten Commandments, 'di ba? Kasi yung sabi ko nga, yung utos ng Diyos kasi nasa budhinan ng puso ng tao. Likas 'yan, kaya nga universal law. Kahit yung mga Gentile country hindi nila alam yung Ten Commandments, alam nila na mali ang pumatay, alam nila na mali ang magnakaw, alam nila ang mali ang magsinungaling, 'di ba? Kasi nga yun ay ang ano, moral law, universal para sa lahat na itinanim ng Diyos sa puso ng tao, mga kapatid. Nakuha natin, ayan. Kaya kung minsan sinusumbatan daw nila ito, kinokonsensya sila, 'di ba? Kumbaga nakagawa sila ng mali, sinusumbatan sila, 'no? O kaya kapagka yung pagtulong, 'di ba? Kaya hindi naman nila alam kilala pa ang Diyos, meron ng mga taong matulungin. May mga tao ng likas na matulungin, 'di ba? O kahit hindi pa nila nakikilala ang Diyos. Kasi nga yun ay ang ah, likas na ano, likas na saan dito? Ayan, likas na yan na nasa puso ng mga tao. Yan, hallelujah. Pinagtatanggol nito ang kanilang isipan, yan. Ayon sa magandang balitang aking pinangaral, gayon ang mangyayari sa araw na ang mga lihim ng mga tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Yahushua HaMashiach. Ayan. Ayan mga kapatid. So bakit sa pamamagitan ni Yahushua hahatulan ng Diyos ang mga tao? Ayan, kasi dito nakakaroon ng ano, ng ah, parang kaguluhan sa isip ng mga tao na sino ba talaga yung ano, yung judge? Si Yahuwah ba o si Yahusha? Kaya iniisip nila na si Yahusha kasi yung hahatol sa dulo, siya si Yahuwah, 'no, 'di ba? Yun nasa isip. Kaya nga dun sa white throne, ang iniisip nila, ang nakaupo dun, si Yahusha, 'no? Sa great white throne, 'no, iniisip nila, si Yahusha nakaupo dun kaya siya yung si Yahuwah. Pero kung titingnan natin kasi, ibinigay na kay Yahusha yung ano, yung paghatol talaga, yung judgment. Kaya nga sa pamamagitan niya, eh. So bakit sa pamamagitan niya? Kasi kung titingnan natin 'di ba, lahat ng mga tumanggap kay Yahusha nakasulat doon sa libro ng buhay. So sa pamamagitan ni Yahusha, hahatulan lahat ng tao. Kung hindi nakasulat yung pangalan mo doon, hindi ka itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Kung isatapon ka doon sa dagat-dagatang apoy, kung nakasulat naman yung pangalan mo doon, ay ah, ligtas ka mga kapatid. Kaya nga ibinigay yung kay Yahusha yung ano, yung ah, authority 'no na to give them eternal life. Kaya nga do'n sa John 17 kung babasahin natin dito sa bandang ayan, sa 2, ayan, sabi diyan, "Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya." So ibig sabihin, he has the power to give eternal life sa pamamagitan ng tree of life. Doon sa New Jerusalem, sa kingdom, 'di ba? Nando'n kasi yung tree of life. So lahat ng papasok doon, lahat ng mga nilinis ni Yahusha sa kanyang dugo.
So, lahat ng mga nakasulat doon sa libro ng buhay, yun na lang yung papasok dun. Makakaroon sila ngayon ng eternal life kasi kakain sila dun sa tree of life, ayan. Nakuha natin. Kaya sa pamamagitan ni Yahushua, hahatulan ng Diyos ang sanlibutan, ayan. Nakuha natin. So, ang Diyos pa din ang ultimate judge. Ibinigay lang niya yung ano, yung, authority kay Yahushua na humatol. Nakuha natin, ayan. So, yun na, hanggang dito lamang. Ano, oras na ba? Ayan. So, meron pang time, baka meron kayong ano, insight mga kapatid. Ah, siguro, pag-pray lang natin 'no, i-close ko lang yung ano, para matapos ang video. Sige po. Hallelujah, salamat Ama sa aming mga natutunan ngayon. Salamat sa mga, katuruan, sa wisdom na pinagkaloob mo sa'min para maunawaan 'tong pagkakabasa namin Ama ng Romans 2. At, bigyan mo nga po kami ng karunungan, insight dito sa mga bagay na ito na, mabigyan pa kami ng malawak na kaisipan regarding dito. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng mga bagay na pinagkakaloob mo. Ikaw ang maluwalhati, Ama, sa pangalan ni Yahushua at ang aming samot dalangin. Amen. Sige po, binabalik ko na po sa iyo kapatid na Sister Raiset.